Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elena. At ito po ang kwento ko. Isang kwento na hindi ko inakalang mangyayari sa akin, lalo na sa sarili kong tahanan. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit na salita na maaaring marinig ng isang ina? Hindi po mura, hindi sigaw, kundi ang katahimikan o di kaya ang mga salitang ibinubulong sa iyong likuran sa pag-aakalang hindi mo naririnig. Gabi ng Pasko noon, puno ang bahay ng mga tawanan, mga kamag-anak, mga balikbayan, lahat masaya. Bilang ina, abala ako sa pag-aasikaso sa kusina. Tinitiyak na lahat ay may sapat na pagkain, na lahat ay komportable. Iyon naman ang papel ko, hindi ba? Ang magsilbi. Nang dumaan ako malapit sa sala para sana mag-alok ng kape, narinig ko ang boses ng sarili kong anak na babae, si Jessica, na bumubulong sa pinsan niyang balikbayan. Ang sabi niya, at hinding-hindi ko malilimutan ang tono ng kanyang boses. Hayaan mo na si Mama, sanay na yan maging kasambahay. Sa sarili niyang pamamahay, kasambahay. Ang salitang iyon, kasambahay, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Parang sinaksak ang puso ko ng 1,000 karayom. Sa harap ng mga kamag-anak, sa mismong bahay na itinayo namin ng yumaong asawa ko. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Hindi isang ina, hindi isang lola, kundi isang utusan, ang hiya. Diyos ko, ang hiya. Halos lumamon sa akin ng buo. Ngumiti lang ako na parang walang narinig at dahan-dahang bumalik sa kusina. Doon, sa harap ng lababo, tahimik na tumulo ang mga luha ko. Walang nakakita, walang nakapansin, dahil para sa kanila, ako ay parte na lang ng bahay na ito, isang muebles na nandyan lang, hanggang sa masira at kailangan ng palitan. Iyon ang gabi na naintindihan ko, na ang pagmamahal nila sa akin ay may kondisyon, at ang kondisyon ay ang aking pagsisilbi. Pero bakit pa ako magtataka? Matagal na pala nilang ipinaparamdam sa akin iyon. Hindi ko lang pinapansin. O siguro, ayaw ko lang tanggapin. Mula nang pumanaw ang asawa kong si Ricardo, 5 taon na ang nakalipas. Ako na ang nagsilbing lahat sa kanila. Ako dapat ang maging ilaw ng tahanan. Pero ang totoo, ako rin ang naging bangko, ang kanilang personal na ATM. Sa simula, maliliit na bagay lang. Mama, pahiram muna. Pambayad lang sa credit card. Ma, baka pwede mo muna sagutin ang tuition ng mga bata. Bilang isang ina, ano ang gagawin ko? Siyempre, ibibigay ko. Dahil ang kaligayahan nila ay kaligayahan ko rin. Iyon ang paniniwala ko noon. Pero ang mga pahiram ay hindi na naibalik. Ang mga tulong ay naging obligasyon. Binayaran ko ang utang sa negosyo ng panganay kong si Danilo, ang down payment sa bagong bahay ni Jessica, pati ang bagong kotse ng bunso kong si Miguel. Milyon-milyon ang nawala sa ipon namin ni Ricardo. Hindi ko na mabilang. Walang kapalit. Walang salamat, Mama. Ang tingin nila, obligasyon ko iyon. Lahat ibinigay ko. Pero sa huli, nag-iisa pa rin ako. Nag-iisa sa malaking bahay na ito sa Quezon City, na puno ng alaala pero walang pagmamahal. Wala silang pakialam kung kumusta ako, kung malungkot ba ako o kung umiinom ba ako ng gamot sa tamang oras. Ang tanging dahilan lang para tumawag sila ay kung may kailangan sila, ang boses nila sa telepono. Laging nagmamadali, laging may hinihingi, wala nang kuwentuhan, wala nang paglalambing. Para sa kanila, ako ay isang transaksyon. Akala nila, ako ay isang matandang walang laban. Isang pawn na hinihintay na lang nilang mawala sa chessboard ng buhay para makuha na nila ang premyo, ang bahay na ito. Ang pamana na, sa tingin nila, ay para sa kanila. Akala nila, hawak nila ako sa leeg dahil sa kanilang pag-aalaga. Pero, noong gabing iyon, noong tinawag nila akong kasambahay, may nagbago sa akin, ang lungkot. Napalitan ng galit. Isang galit na malamig at tahimik. Ang mga luha,
natuyo at naging determinasyon dahil may isang bagay silang hindi alam. Isang napakahalagang detalye na binaliwala nila sa kanilang kasakiman. Mayroon akong isang lihim na yaman at hindi ito ginto o alahas. Ang lihim kong yaman ay ang titulo ng bahay na ito na malinis at nakapangalan pa rin sa akin. At ang huling habilin ni Ricardo na malinaw na nagsasabing lahat ng aming ari-arian ay nasa akin at ako lang, ang may karapatang magpasya kung ano ang gagawin dito. Iyon ang aking trump card, ang alas na itinago ko sa aking dibdib. Ang munting lola na kanilang minamaliit, na tinatrato na parang alipin, ay may hawak palang kapangyarihan na sisira sa lahat ng kanilang mga plano. Tinalikuran nila ako, ibinasura, minamaliit. Ngayon, panahon na para matuto sila. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa pera na kinuha nila. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Ang dangal ng isang ina na nagmahal ng walang hanggan. Ang dangal ng isang asawa na nangakong pangangalagaan ang pinaghirapan nila. Ang dangal ng isang babaeng nagsumikap buong buhay niya. Gusto nilang manahimik ako, na maging anino na lang sa sulok. Pero ngayon, magsasalita ako. At ang kwento ko, ang magiging leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ipapasa nila sa kanilang mga apo. Malalaman nila na ang isang ina ay kayang magsakripisyo ng lahat. Pero kaya rin niyang bawiin ang lahat kapag ang kanyang pagmamahal ay ginawang katatawanan. Kaya po, samahan niyo ako sa aking kwento. Kung kayo po ay nakaranas na ituring na parang dayuhan sa sarili ninyong tahanan. Kung naramdaman niyo na ang sakit ng pagiging wala lang matapos ibigay ang lahat, paki-like at share po ng video na ito. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo ako. Sabihin niyo sa akin, saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga boses. Gusto kong malaman na hindi ako nag-iisa sa laban na ito dahil ang kwento ko ay maaaring kwento niyo rin. Tara po, magsimula na tayo. Nang sumakabilang buhay ang aking asawang si Ricardo, para bang gumuho ang kalahati ng aking mundo. Ang bahay naming sa Quezon City, na dati puno ng kanyang halakhak at mga payo, ay biglang naging napakatahimik. Ang bawat sulok ay may alaala niya. Ang paborito niyang silya sa sala, ang hardin na alaga niya, ang amoy ng kanyang kape tuwing umaga. Sa mga unang buwan, ang kalungkutan ay halos hindi ko makayanan. Ang mga anak ko, sina Danilo, Jessica, at Miguel ay laging nandiyan. Sila ang naging sandalan ko. Ang kanilang mga pagbisita at tawag ang nagbibigay sa akin ng lakas para bumangon sa bawat araw. Ramdam na ramdam ko ang kanilang pag-aalala at sa puso ng isang ina, iyon na ang pinakamahalagang yaman. Akala ko ganoon na kami habang buhay. Isang pamilyang nagtutulungan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang unang pagbabago ay nagsimula sa isang tawag mula sa panganay ko, si Danilo. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Ma," sabi niya, "medyo gipit ngayon ang negosyo. Kailangan lang ng konting tulong para makabawi. Kung hindi, baka magsara kami." Narinig ko ang bigat sa kanyang pagsasalita. Si Danilo, ang panganay ko, ang matatag kong anak, ngayon ay humihingi ng tulong. Sa isip ko, ano ba naman ang kaunting pera kumpara sa kinabukasan ng aking anak? Siyempre, si Ricardo, kung nabubuhay lang siya, hindi siya magdadalawang isip na tumulong. Iyon ang trabaho namin bilang magulang, hindi ba? Ang saluhin ng aming mga anak kapag sila'y nadadapa, kaya't walang pag-aalinlangan, nag-issue ako ng tseke. Ang ngiti at pasasalamat sa mukha ni Danilo nang iabot ko iyon. Iyon ang nagpatunay sa akin na tama ang aking ginawa. "Salamat, Ma. Babayaran ko rin to kapag nakaangat na ulit." Tumango lang ako, puno ng pagmamahal. Hindi nagtagal, sumunod naman si Jessica. Isang hapon, dumaan siya sa bahay kasama ang panganay niyang anak na babae, ang apo ko.
Habang nagkakape kami, napansin ko ang pagiging mahiyain ng aking apo. Hindi ito palangiti. Ma, malungkot na sabi ni Jessica. Kailangan na kasing ipabrace ang ngipin niya. Sabi ng dentista, aabutin daw ng mahigit 100,000. Alam mo naman, 3 ang anak namin. Sadyang kapos sa budget. Tiningnan ko ang apo ko. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Paano ko siya matitiis? Ang isang simpleng ngiti. Ipagkakait ko ba iyon sa kanya dahil lang sa pera? Hindi. Hindi ako ganoong klaseng lola. Huwag kang mag-alala anak. Sabi ko kay Jessica, ako na ang bahala diyan. Muli, ang pakiramdam na nakatulong ako, na napasaya ko ang aking pamilya, ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. At syempre, hindi nagpahuli ang bunso, si Miguel. Isang araw, tumawag siya, tunog na stress. Ma, nasiraan ako ng sasakyan. Paano ako makakapasok sa trabaho nito? Ang hirap-hirap mag-commute. Alam ko ang hirap ng buhay sa Maynila. Ang siksikan sa bus, ang haba ng pila sa tren. Paano magtatrabaho ng maayos ang anak ko sa ganoong kalagayan? Kailangan ko ng maaasahang sasakyan, ma. Sabi niya, para na rin sa pamilya ko. Ang pamilya niya, ang mga apo ko. Siyempre, iyon ang iisipin ko. Kaya't nang sabihin niyang may nakita siyang second-hand na sasakyan na swak sa pangangailangan nila, hindi ako nagdalawang isip. Ako na ang nagbigay ng paunang bayad. Utang muna to, ma, ha? Sabi niya. Hulugan ko na lang sa'yo, buwan-buwan. Oo, anak. Sagot ko. Basta mag-iingat ka sa pagmamaneho. Sa mga panahong iyon, pakiramdam ko, ginagampanan ko pa rin ang aking tungkulin. Ako pa rin ang ilaw ng kanilang tahanan, ang takbuhan sa oras ng kagipitan. Hindi pumasok sa isip ko na ang mga tulong at utang na ito ay simula pa lang pala ng isang mahabang kwento ng panlalamang. Akala ko, ito ay pansamantala. Akala ko, babalik din ang lahat sa dati. Ang hindi ko alam, ito na pala, ang bagong dati. Ang katahimikan sa loob ng malaking bahay ay tila may sariling bigat. Dati, ang katahimikang ito ay kapayapaan ang pahinga, matapos ang isang maghapong punong-puno ng tawanan, laro at ingay ng mga anak na nagtatakbuhan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang katahimikan ay naging isang uri ng bilangguan. At ang tanging bagay na bumabasag dito, ang tanging koneksyon ko sa labas, ay ang teleponong nakapatong sa maliit na mesa sa pasilyo. Noong una, ang bawat ring ng telepono ay nagdadala ng tuwa sa aking puso. Inaasahan ko na boses iyon ni Jessica na nagkukuwento tungkol sa kanyang bagong trabaho, o ni Danilo na nagtatanong kung ano ang luto ko para sa tanghalian, o ni Miguel na simpleng nangangamusta lang. Pero hindi ko namalayan kung kailan eksaktong nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taon ay lumipas na parang isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Ang transformasyon ay hindi biglaan. Ito ay banayad, mapanlinlang at dahan-dahan. Nagsimula ito sa mga simpleng pakiusap. Ma, pwede ba akong makahiram ng pang-down payment? Ibabalik ko rin next month. Ma, short lang ako ngayon. Baka pwedeng abunuhan mo muna. Bilang ina, natural lang na tumulong. Ang bawat piso na inaabot ko ay may kalakip na pagmamahal at ang pag-asang nakatutulong ako sa kanilang pag-unlad. Pero ang mga pakiusap ay naging kailangan. Ang mga pwede ba ma ay naging ma, padalhan mo ako. Ang mga pangakong ibabalik ko ay naging mga salitang lumilipad na lamang sa hangin, kinalimutan at hindi na muling binanggit. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na mga tulay ng kumustahan, kundi mga linya ng transaksyon. Wala nang ma, kumain ka na ba? O ma, miss na kita. Ang bawat tawag ay may presyo. Ang bawat ring ay may kaakibat na halaga. Si Jessica, ang aking panganay, ang madalas tumawag. Dati, siya ang pinakamalambing. Ngayon, ang lambing niya ay may kapalit. Isang Biyernes ng umaga, tumunog ang telepono. Alam ko na agad kung sino iyon. Hello ma, bati niya. Walang paligoy-ligoy. Bayaran na ng tuition sa private school ng mga bata sa Lunes.
Nakahold na daw ang card ni Junior. Nakakahiya naman sa school kung hindi makakapasok ang apo mo. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Samken, umigpit ang hawak ko. Magkano ba anak? Tanong ko. Kahit na alam kong manginginig ako sa sagot. Kailangan ko ng 250,000, ma. Kasama na diyan ang miscellaneous at books. I-deposit mo na lang sa account ko bago magtanghali para maklear agad. Hindi iyon tanong. Hindi siya nagmamakaawa. Iyon ay isang utos. Isang deklarasyon ng pangangailangan na para bang obligasyon kong punan. Gusto ko sanang itanong, Jessica, hindi ba't kakataas lang ng sweldo ng asawa mo? Saan napupunta ang kinikita ninyo? Pero nanatili ang mga salita sa aking lalamunan. Ang narinig ko na lang ay ang sarili kong boses na nagsasabing, sige anak, aasikasuhin ko. Si Danilo naman, ang pangalawa, ay mas moderno ang pamamaraan. Hindi na siya nag-aabala pang tumawag para marinig ang boses ko. Ang komunikasyon namin ay naging serye na lamang ng mga beep mula sa aking cellphone. Isang gabi, habang naghahapunan ako mag-isa ng pritong isda at kanin, tumunog ang cellphone ko. Isang text message, BPI Savings, 0098 XXXXXX. Amount, 1,005,000 for mortgage. Due on the 1st. Thanks ma. Wala nang kamusta po o ingat kayo. Para bang isa akong sekretarya na inuutusan niyang magbayad ng bills. Para bang inaasahan na niya na alam ko na ang gagawin, na laging may nakahandang pondo para sa bahay na tinitirhan niya at ng kanyang pamilya, isang bahay na mas malaki pa sa tinitirhan ko na binabayaran ko naman buwan-buwan. At si Miguel, ang bunso. Ang paborito ni Ricardo noong nabubuhay pa siya. Si Miguel ang tuluyan ng kinalimutan ang salitang utang para sa kanya. Ang lahat ng hingin niya ay karapatan niya bilang anak. Ang bawat abot ko ay regalo. Ma, nasira ang kotse ko. Sasabihin niya habang kumakain kami ng tanghalian sa mga bihirang pagkakataong dumadalaw siya hindi para bumisita, kundi para humingi. Kailangan ko ng bago. Delikado naman kung magko-commute ako, di ba? Lalo na't gabi ang uwi ko. At ako, na ayaw mapahamak ang anak, ay magbibigay. Isang tseke para sa down payment, isang tseke para sa insurance. At sa huli, ako na rin ang nagbabayad ng monthly amortization. Dumating sa punto na natatakot na akong sagutin ang telepono. Ang bawat tunog nito ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko, nagdudulot ng panlalamig sa aking mga kamay. Ang bawat ring ay parang isang alarma, isang sirena ng bumbero na nagbabadya ng sunog, isang paalala na mayroon na namang emergency. Ngunit ang mga emergency na ito ay hindi totoong emergency. Walang na ospital, walang nasunugan, walang na aksidente. Ang mga emergency ay ito, pagpapagawa ng modernong kusina dahil luma na ang design. Bakasyon sa Boracay dahil stressed na ang mga bata sa school. Bagong iPhone para sa mga apo ko dahil kailangan sa online class daw kahit na alam kong may gumagana pa silang mga laptop. Ang kanilang mga luho ay naging aking responsibilidad. Ang kanilang mga pangarap na hindi nila kayang abutin ay ako ang pinapatawid. At ako, bilang ina, paano ako hihindi? Ito ang tanong na gabi-gabing bumabagabag sa akin. Ang kultura natin, ang pagpapalaki sa akin, ay nagsasabing ang ina ay dapat laging nariyan. Ang ina ay nagsasakripisyo. Ang takot na isipin nilang nagdadamot ako, na baka magtampo sila, na baka layuan nila ako at hindi ko na makita ang aking mga apo. Iyon ang kinakatakutan ko. Higit sa lahat, ang mawalan ng pamilya ay mas masakit kaysa mawalan ng pera. O ganoon ang akala ko. Kaya't sulat lang ako ng sulat ng tseke. Ang pirma ko ay naging automatiko. Walang pag-aalinlangan. Withdraw lang ako ng withdraw sa bangko. Pumipila ako kasabay ng mga pensyonado. Pero habang sila ay nagwi-withdraw ng pambili ng gamot at pagkain, ako ay nagwi-withdraw ng pambayad sa lifestyle ng aking mga anak na may sarili naman sanang mga trabaho.
Hindi ko namalayan na unti-unti nauubos na pala ako. Hindi lang ang pera ko, kundi pati na rin ang pagkatao ko, ang dignidad ko, ang respeto ko sa sarili. Hindi na ako si Elena, ang kanilang ina na nagturo sa kanila magbasa at magsulat. Hindi na ako si Elena na nagluto ng kanilang baon. Ako na ay isang institusyon, isang bangko na walang interes, isang ATM na hindi na uubusan ng laman, na bukas 24.1 para sa kanilang mga pangangailangan. Tinitingnan nila ako at hindi na nila nakikita ang aking mga uban o ang pagod sa aking mga mata. Ang nakikita lang nila ay ang peso sign. Isang gabi, matapos ang isa na namang tawag mula kay Jessica na humihingi ng pambayad para sa renovation ng kanilang master bedroom, hindi na ako makatulog. Nakahiga ako sa malaking kama na dating pinagsasaluhan namin ni Ricardo at naramdaman ko ang lamig ng kabilang unan. Kinausap ko ang hangin. Ricardo, tama pa ba ito? Ano ang gagawin ko? Walang sumagot kundi ang huni ng mga kuliglig sa labas. Bumangon ako. Mabigat ang dibdib. Nagtungo ako sa aking maliit na opisina sa ibaba. Binuksan ko ang ilaw ng maliit na lampara sa aking mesa. Kinuha ko ang lumang kahon ng sapatos kung saan ko itinatago ang lahat ng aking passbook, bank statements at mga resibo ng withdrawal. Sa ilaw ng lampara, inisa-isa ko ang lahat. Ang bawat pahina ng passbook ay parang tala-arawan ng aking pagkaubos. January 15, 150,000 pesos. Tuition ni Junior. February 3, 80,000 credit card bill ni Danilo. March 10, 500,000 pesos sino. Bagong kotse ni Miguel. April 2, 120,000 pesos family trip. Na hindi naman ako kasama. Pahina bawat pahina. Taon bawat taon. Nagsimula akong mag-compute. Kinuha ko ang calculator at pinagsama-sama ang lahat ng nailabas kong pera sa loob ng nakaraang 4 na taon mula noong mamatay si Ricardo at naiwan sa akin ang lahat ng aming naipundar. Habang lumalaki ang numero sa screen ng calculator, lumiliit naman ang pakiramdam ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang sa aking bituka, napahawak ako sa dibdib ko. Halos 15 milyong piso. 15 milyon. Napaluha ako. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa alaala ng bawat sentimong iyon. Iyon ang perang pinaghirapan namin ni Ricardo sa loob ng 43 taon. Naalala ko noong nagsisimula pa lang kami, nagtitinda kami ng tela sa palengke. Naalala ko ang pawis ni Ricardo, ang mga kalyo sa kanyang kamay, ang mga gabing nagtitiis kami sa sardinas para lang makaipon. Ang perang iyon ay dugo at pawis ng asawa ko. Ang perang iyon ay dapat sana ay para sa aking pagtanda, para kung magkasakit ako, hindi ako magiging pabigat sa kanila, para mayroon akong dignidad hanggang sa huling hininga ko. Pero ngayon, nawala na parang bula. At saan napunta? Sa mga bagay na hindi naman nila kailangan. Sa mga gadgets na nalalaos pagkalipas ng 1 taon. Sa mga bakasyong panandalian lang ang saya. Sa isang pamumuhay na hindi nila kayang sustentuhan gamit ang sarili nilang kita. Pinopondohan ko ang ilusyon ng kanilang tagumpay. Kinabukasan, kahit nanginginig ang mga kamay at mabigat ang talukap ng mga mata dahil sa kawalan ng tulog, nagbihis ako. Isinuot ko ang aking pinakapresentableng damit. Tinawagan ko si G. Cruz, ang aming matagal ng financial advisor at kaibigan ng pamilya. Sa opisina niya sa Makati, ipinakita ko sa kanya ang lahat. Tahimik ang silid, tanging ang tunog ng aircon, at ang paglilipat niya ng mga papel ang naririnig. Tiningnan niya ang mga numero, ang mga petsa, ang mga natitira sa aking account. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata nang mag-angat siya ng tingin sa akin. Ginang Elena, sabi niya sa malumanay, ngunit seryosong boses na parang doktor na nagbabalita ng malubhang sakit. Kailangan po nating pag-usapan ito ng masinsinan. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita sa akin ang mga projection, mga chart na may linyang pula na pabulusok pababa. Tingnan niyo po ito, Ginang Elena, paliwanag niya habang nakaturo sa graph.
Sa ganitong bilis ng paglabas ng pera, average of nearly 4 million a year, at kung isasaalang-alang natin ang inflation at ang natitirang interest rates, tumigil siya sandali. Tila nagdadalawang isip kung tutuluyan ang sasabihin. Sa loob po ng 6 na taon, mauubos po ang lahat. Zero balance. Lahat-lahat. 6 na taon. Napasinghap ako. Sa edad na 74, kung aabutin ako ng 80, ako ay magiging pulubi. Walang bahay na matitirhan dahil baka pati ito ay maibenta ko para sa kanila. Walang ipon pambili ng gamot. Walang aasahan. Magiging isa akong basahan na piniga hanggang sa huling patak at pagkatapos ay itatapon. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Isang sampal na gumising sa akin mula sa mahabang pagkakatulog ng pagiging martir. Nakita ko ang hinaharap, nakatayo ako sa harap ng gate ni na Jessica o Danilo, kumakatok, nagmamakaawa na patuluyin, habang sila ay nagtuturuan kung sino ang mag-aalaga sa matandang walang pakinabang. Kailangan niyo po silang kausapin, ginang Elena. Dagdag pa ni G. Cruz, hawak ang aking kamay na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Hindi na po sila mga bata. Matatanda na po sila, may mga sariling pamilya. Kailangan nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi po pagmamahal ang ginagawa ninyo, kundi pagkonsinte. Sinasanay niyo silang maging pilay. Alam ko, na tama siya. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ko dahil alam kong iyon din ang sasabihin ni Ricardo kung buhay siya. Elena, wag mong hayaang urakan kanila. Tinuruan natin silang maging matatag. Bakit mo sila hinahayaang maging mahina? Umalis ako sa opisina ni G. Cruz, natulala. Habang naglalakad ako sa mataong bangketa ng Makati, tinitingnan ko ang mga tao. Mga nagmamadaling empleyado, mga nagtitinda, mga pulubi. Saan ako pupulutin sa loob ng 6 na taon? Ang tanong ay hindi na kung dapat ko ba itong itigil. Ang tanong ay paano? Paano ko sasabihin ang hindi sa mga taong buong buhay kong sinabihan ng oo? Paano ko babaguhin ang nakasanayan? Paano ko tatanggapin ang posibilidad na magalit sila, na sumbatan nila ako, na sabihin nilang, "Ang dami mong pera, ma, bakit mo kami tinitiis?" Pero habang iniisip ko ang 15 milyong nawala at ang 6 na taong natitira, nabuo ang isang desisyon sa aking dibdib. Isang maliit na apoy ng galit-galit sa kanila, pero higit lalo galit sa sarili ko. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi pwedeng mamatay akong mahirap matapos ang lahat ng sakripisyo namin ni Ricardo. Kailangan kong maging ina ulit, hindi bangko. At minsan, ang pinakamalaking tungkulin ng isang ina ay ang turuan ang kanyang mga anak na mabuhay nang wala siya. Kinuha ko ang aking cellphone. May missed call galing kay Miguel. Siguradong tungkol na naman sa kotse. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito tinawagan pabalik. Sa halip, ibinulsa ko ang telepono, huminga ng malalim, at sumakay sa kotse pauwi. Mayroon akong tatawaging family meeting sa linggo, at sa pagkakataong ito, wala akong dalang tseke. Ang dala ko lang ay ang katotohanan. At sana sapat na iyon. Inabot ako ng 3 buwan bago ko napag-ipon ang lahat ng lakas ng loob ko. 3 buwan ng mga gabing walang tulog. Ng pag-iisip kung anong mga salita ang gagamitin ko, ng pagpapractice sa harap ng salamin. Paano ko ito sasabihin nang hindi sila masasaktan? Paano ko ipapaintindi sa kanila ang sitwasyon nang hindi ito magmumukhang panunumbat? Gusto ko lang naman ay ayusin ang lahat. Gusto kong bumalik kami sa dati. Isang pamilyang nagmamahalan. Hindi isang relasyong transaksyonal. Kaya't nagpasya akong magpatawag ng isang family meeting. Nagluto ako ng kanilang mga paboritong pagkain. Kaldereta, sinigang, adobo. Inayos ko ang aming hapagkainan gamit ang mga magagandang plato at kubyertos tulad ng dati naming ginagawa tuwing may espesyal na okasyon. Umaasa ako na ang pamilyar na kapaligiran ay magpapalambot sa kanilang mga puso. Umaasa ako na maiintindihan nila, pero ang pag-asa kong iyon ay unti-unting naglaho. Si Danilo lang ang dumating sa tamang oras. Si Jessica,
Halos 1 oras ng huli. At ni hindi man lang humingi ng paumanhin. Si Miguel. Nag-text lang, "Ma, hindi ako makakarating. Sabihin mo na lang kung ano man yan." Ang simpleng text na iyon ay parang isang sampal. Ni hindi man lang niya kayang maglaan ng kaunting oras para sa kanyang ina. Nang magsimula na kaming kumain, sinubukan kong buksan ang usapan. Inihanda ko ang aking sarili para sa isang mahabang paliwanag, dala-dala ang mga dokumento mula kay G. Cruz sa aking bulsa. Pero nang bumuka ang aking bibig, iisang pangungusap lang ang lumabas, nanginginig. "Mga anak, hindi na. Hindi ko na kayang magpatuloy na magbigay sa inyo ng pera." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ibiniti ni Danilo ang kanyang kutsara at tinidor. Ang mukha ni Jessica ay naging blanko, malamig. Sa speakerphone, narinig ko ang malakas na paghinga ni Miguel. "Anong ibig mong sabihin, Ma?" tanong ni Jessica. Ang boses niya, may talim. Isang talim na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Sinubukan kong ipaliwanag. "Nauubos na ang ipon natin," sabi ko. "Kung magpapatuloy ito, wala nang matitira para sa akin, para sa pagtanda ko." Pero hindi sila nakinig. Si Danilo, sumandal sa upuan, tila naiinis. "Nag-e-emote ka lang, Ma," sabi niya. "Iniwan ka ni Papa na komportable. Ang laki-laki ng bahay mo. Huwag kang magdrama." Si Jessica naman, kinuha ang mga papel na inabot ko at basta na lang inihagis sa mesa. "Minamanipula ka lang ng financial advisor mo. Gusto lang niyan na mag-invest ka pa sa kanya." Ang pinakamasakit ay ang sinabi ni Miguel sa telepono. "So, pinuputol mo na kami, Ma? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa namin para sa'yo?" Napahinto ako. "Lahat ng ginagawa niyo para sa akin?" Bulong ko. Ano? Ano ba ang ginagawa niyo para sa akin?" Doon na nagsimula ang sigawan, ang mga panunumbat. Ako raw ay makasarili, walang utang na loob, at ang pinakamasakit sa lahat, ginamit pa nila ang alaala ng kanilang ama. "Hindi yan ang gugustuhin ni Papa," sigaw ni Danilo. "Gusto niya na magtulungan tayo bilang pamilya." Ang lakas ng loob nilang gamitin ang pangalan ng aking asawa. Ang asawang nagtrabaho hanggang sa huling hininga para mabigyan sila ng magandang buhay. "Huwag na huwag ninyong babanggitin ang inyong ama," sagot ko. At sa wakas, lumabas ang galit na matagal ko nang kinimkim. "Nag-ipon siya para sa ating pagtanda. Hindi para sa mga luho ninyo." Tumayo si Jessica. "Tara na, Danilo," sabi niya. "Wala tayong mapapala dito. Nagdesisyon na si Mama na maging sakim." Sakim. Ako. Sakim. Umalis sila nang walang paalam. Si Miguel, ibinaba ang telepono. Naiwan akong mag-isa sa hapagkainan. Napapalibutan ng pagkain na lumamig na at ng katahimikang mas malamig pa sa yelo. Umiyak ako ng umiyak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Sa gabing iyon, naintindihan ko na hindi lang pera ang hinihingi nila sa akin. Hinihingi rin nila ang aking karapatang mabuhay ng payapa at sa pagtanggi ko. Tila isang krimen ang aking nagawa. Sa mga unang linggo matapos ang gabing iyon, pinilit kong paniwalain ang aking sarili na lilipas din ang lahat. Galit lang sila, nasaktan, pero mga anak ko pa rin sila, pamilya pa rin kami. Sa isip ko, kapag lumamig na ang kanilang mga ulo, maiintindihan din nila. Baka sila pa ang humingi ng tawad. Ganoon ako kainosente, ganoon katindi ang pag-asa ng isang ina. Pero ang mga linggo ay naging buwan, at ang katahimikan ay naging isang pader na hindi ko na kayang gibain. Si Jessica, na dati tumatawag 3 beses sa isang linggo, ay hindi na nagparamdam. Si Danilo, na laging dumadaan tuwing linggo para magkape, ay hindi na sumipot. Si Miguel, blinok ako sa Facebook. Ang mga dating masasayang pag-uusap ay napalitan ng isang nakabibinging kawalan. Sinubukan ko. Diyos ko, alam niyang sinubukan ko. Tatawag ako, pero ang mga sagot nila ay laging maikli at malamig. "Busy ako, Ma. May ginagawa kami. Next time na lang." Laging may dahilan. Laging may palusot para ibaba ang telepono.
Ang unang sampal ng katotohanan ay dumating noong ikapitong kaarawan ng panganay kong apo, ang anak ni Danilo, si Tommy. Ang una kong apo, mula nang isilang siya, hindi ako nawala sa kahit isang birthday party niya. Ngayong taon, naghintay ako ng imbitasyon. Wala. Walang dumating. Sumubok akong tumawag, pero hindi sinasagot. Naglakas loob akong mag-text. Ang sagot ni Danilo, "Ma, small celebration lang. Kami-kami lang. Kami-kami lang." At sa kami-kami na iyon, hindi na ako kasama. Bumili pa rin ako ng regalo. Isang remote control na kotse na matagal nang gusto ni Tommy. Ipinadala ko sa bahay nila, pero wala akong natanggap na kahit isang pasasalamat. Walang tawag, walang text. Para bang hindi ito nangyari. Ang sumunod na dagok ay ang Pasko. Ang Pasko ang pinakamahalagang panahon para sa aming pamilya. 43 taon. Sa bahay na ito namin idinaraos ang Noche Buena. Ngayong taon, ang bahay ay nanatiling madilim at tahimik. Tinawagan ko si Jessica. "Ma," sabi niya, sa boses na walang emosyon, "sa bahay na ni Danilo kami magpapasko. Hindi ka ba nasabihan?" Ang sakit. Parang tinusok ang puso ko. "Pwede ba akong pumunta?" tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. "Ma, wag na muna siguro. Medyo tense pa rin ang lahat." Tense. Sila pa ang tense. Ginugol ko ang Pasko. Nang mag-isa, sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko. Kumain ako ng hamon at keso de bola habang nanonood ng mga lumang pelikula. Pilit na iwinawaksi sa isip ko ang imahe ng aking mga anak at apo na nagtatawanan, na nagbubukas ng mga regalo. Nang wala ako, ang bawat okasyon na lumipas. Araw ng mga puso, mahal na araw, kaarawan ko, ay nagiging isang paalala na ako ay binura na. Para akong isang multo sa sarili kong buhay. Isang litrato na tinanggal sa family album. Isang pangalan na kinalimutan na. Sinubukan kong pumunta sa bahay ni Jessica isang hapon. Pinagbuksan niya ako ng pinto, pero hindi ng gate. "Bakit po, ma?" tanong niya. Na para bang isa akong estranghero. "Con, pasensya na. Busy ako," sabi niya. "Sana tumawag ka muna." At pagkatapos, isinara niya ang pinto sa harap ng aking mukha. Nakatayo ako sa labas ng kanilang gate. Sa lugar kung saan dati akong sinasalubong ng mga yakap at ng mga apo kong tumatakbo. At doon ko tuluyang naintindihan. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa galit. Ito ay isang parusa at ang krimen ko ay ang pagtatangkang protektahan ang aking sarili. Ang kalungkutan ay naging isang kumunoy na humihila sa akin pababa. Ang dati kong sigla ay napalitan ng kawalan ng gana. Pumayat ako. Nagsimulang magkaroon ng mga sakit-sakit sa katawan. Ang bahay na dati kong itinuring na paraiso ay naging isang kulungan. Isang kulungan na puno ng mga alaala ng isang pamilyang nagmahal sa akin. Dati, pero ngayon, wala na. Para sa kanila, ako ay patay na. Hinihintay na lang nila ang araw na totoo na akong mawawala. Ang mga buwan ng pananahimik ay unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Ang bawat araw ay pare-pareho. Puno ng paghihintay sa isang tawag na hindi darating, sa isang pagbisitang hindi mangyayari. Ang kalungkutan ay naging parang lason na kumakalat sa aking buong katawan. Niresetahan ako ng doktor ng gamot para sa depresyon, pero alam kong walang gamot na kayang maghilom sa sugat na iniwan ng sarili mong mga anak. Ang bahay na dati simbolo ng aming pangarap ni Ricardo, ngayon ay parang isang malaking musoleo, isang malamig na libingan ng masasayang alaala. Ang bawat litrato sa dingding ay isang paalala ng pamilyang minsan ay buo. Nang mga ngiting ngayon ay peke na. Nagsimula na akong maniwala na baka ako talaga ang may kasalanan, na baka masyado akong naging maramot, na baka dapat ay ibinigay ko na lang ang lahat hanggang sa maubos ako. Ngunit may mga pagkakataon pala sa buhay na ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay darating para iligtas ka. At ang sa akin
ay dumating sa isang lugar na hindi ko inaasahan, sa loob ng isang grocery. Martes ng hapon noon, tulak-tulak ko ang aking cart sa aisle ng mga delata, pumipili ng sardinas at corned beef. Walang gana, para lang may mailaman sa tiyan. Habang abala ako sa pagbabasa ng label, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang aisle. Boses ng aking manugang, si Patricia, ang asawa ni Danilo. Bigla akong kinabahan. Gusto ko sanang magtago, pero may kung anong pumigil sa akin. Nanatili akong nakatayo, nakikinig, malakas ang kanyang boses, puno ng sigla habang may kausap sa telepono. Oo nga friend, akala niya siguro babalik-balikan pa natin siya matapos niyang ipagdamot ang pera, sabi ni Patricia na may kasamang halakhak. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang cart na hawak ko ay tila bumigat. Ang mga dilata sa paligid ko ay parang nagsimulang umikot. Ano ka ba? Patuloy niya. Ang sabi nga ni Danilo, hintayin na lang natin. Matanda na yon. Ano pa bang gagawin niya sa pera niya? Sooner or later, mamamatay din yon. At sa atin din naman mapupunta ang bahay at lahat ng ari-arian. Bakit pa natin sasayangin ang oras at pagod na magpanggap na nag-aalala tayo? At pagkatapos, at tumawa siya. Isang tawang malutong, isang tawang puno ng pananabik, isang tawang nagpabagsak sa aking buong mundo. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng lungkot, ang lahat ng pag-aalinlangan na naramdaman ko sa loob ng halos isang taon ay biglang naglaho. Nawala na parang bula, at ang pumalit dito ay hindi galit. Hindi po galit na nag-aapoy, kundi isang bagay na mas malakas, isang bagay na mas mapanganib, isang lamig, isang napakalamig na kaliwanagan na dumaloy sa aking mga ugat. Hinihintay nila akong mamatay. Paulit-ulit na salita sa aking isipan. Hinihintay nila akong mamatay. Hindi na ako isang ina para sa kanila. Hindi na ako isang lola. Ako ay isang hadlang. Isang bagay na kailangang hintaying mawala para makuha na nila ang kanilang premyo. Ang bahay na ito. Ang lahat ng pinaghirapan namin ni Ricardo. Para sa kanila, ito ay isang mana na naantala lang ang pagdating. At ako ang dahilan ng pagkaantala. Binitiwan ko ang aking cart doon mismo sa gitna ng aisle. Hindi ko na pinansin ang mga taong nakatingin. Naglakad ako palabas ng grocery. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa dati. Umupo ako sa loob ng aking sasakyan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Alam ko na ang gagawin ko. Denial ko ang numero ni G. Cruz. Nang sumagot siya, ang boses ko ay kalmado at buo. G. Cruz, sabi ko. Ako po ito, si Elena. Kailangan po nating mag-usap. Gusto ko nang ibenta ang bahay ko. Nang sumunod na araw, nasa opisina na ako ni G. Cruz. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat ng dokumento. Ang titulo ng bahay, ang aking mga bank statement, ang kopya ng huling habilin ni Ricardo. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa aking mukha. Ang Elena, na kahapon ay nalulunod sa kalungkutan, ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may misyon. G. Cruz, sabi ko, gusto kong ibenta ang bahay sa lalong madaling panahon at may isa pa akong pakiusap. Kailangan itong maging tahimik. Ayokong malaman ng mga anak ko hanggat hindi pa tapos ang lahat. Tinitigan ako ni G. Cruz nang matagal. Nakita niya siguro ang pagbabago sa aking mga mata. Ginang Elena, sabi niya, sigurado na po ba kayo dito? Kapag nagawa niyo na po ito, wala nang balikan. Tumango ako. Mas sigurado pa ako dito kaysa sa kahit anong bagay sa buhay ko, G. Cruz. Matagal na akong tinalikuran ng mga anak ko. Ang hinahabol na lang nila ay ang pamana. Kung ganoon, ibibigay ko sa kanila ang alaala, ang bahay, ang pera ay sa akin. At gagamitin ko ito para sa sarili ko. Nagsimula ang plano na parang isang operasyong militar. Inirekomenda ako ni G. Cruz sa isang real estate agent na mapagkakatiwalaan. Isang matalas na babaeng nagngangalang Susan. Naunawaan niya agad ang pangangailangan
para sa discretion. Ipinresyo namin ang bahay sa halagang 48 milyong piso. Kumuha si Susan ng mga profesional na litrato. Inayos ang bahay para magmukhang kaakit-akit at sa loob lang ng 3 araw, may mga offer na agad. Tinanggap ko ang isang alok na nagkakahalagang 50 milyong piso. Isang batang mag-asawa na naghihintay ng kanilang unang anak. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa akin. Ang bahay, kung saan ko pinalaki ang aking pamilya, ay mapupunta sa isang pamilyang nagsisimula pa lang. Sana ay punuin nila ito ng pagmamahal na hindi na ibigay sa akin ng sarili kong mga anak. Habang naghihintay ng closing, na nakatakda sa loob ng 45 araw, binalak ko naman ang aking pagtakas. Nagsaliksik ako ng mga lugar na dati ko pa gustong puntahan. Napili ko ang Tagaytay, ang malamig na klima, ang tanawin ng bulkan, ang payapang pamumuhay. Iyon ang kailangan ko. Nakahanap ako ng isang magandang 2-bedroom condo na may tanawin ng Taal Lake, 10 milyong piso. Kayang-kaya kong bilhin ng cash. At may matitira pa sa aking ng higit sa sapat para mabuhay ng komportable habang buhay. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-iimpake. 43 taon ng buhay. Nakasiksik sa mga aparador, sa mga kahon, sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat platito, bawat kurtina, bawat palamuti ay may kwento. Ang pinakamasakit ay ang pagbubuklat ng mga photo album, mga litrato ng mga sanggol, na ngayon ay mga taong hindi na ako kinikilala. Mga kaarawan, graduation, kasal, ang lahat ng masasayang sandali na akala ko ay totoo. Pinunit ko ang isang pahina sa aking puso at nagpasya. Isang photo album lang ang dadalhin ko. Ang natitira, iiwan ko. Hayaan mong ang mga bagong may-ari ang magtaka kung sino ang mga nakangiting tao sa litrato. Hayaan mong isipin nilang naging masaya kami. Dahan-dahan kong itinapon, ipinamigay, at ibinenta ang halos lahat ng gamit ko. Ang mga mamahaling muwebles na pinag-awayan na nila sa kanilang isipan kung kanino mapupunta, ipinagbili ko sa murang halaga. Ang mga alahas na bigay ni Ricardo, itinago ko. Ang mga damit ko, namili lang ako ng iilan. Gusto kong magsimula ng magaan. Walang dalang bigat mula sa nakaraan. Ang bawat bagay na inilalagay ko sa kahon na may markang itapon ay parang isang paglaya. Tinatapon ko ang sakit. Tinatapon ko ang mga alaala. Tinatapon ko ang pamilyang sumira sa akin. 3 linggo bago ang closing date. Isang himala ang nangyari. Tumawag si Jessica. 9 na buwan. 9 na buwan ng katahimikan. At bigla, nakita ko ang pangalan niya sa screen ng aking telepono. Sa isang saglit, bumalik ang kahinaan ko. Baka na-miss niya ako. Baka gusto na niyang makipag-ayos. Ma, sabi niya, ang boses ay matamis at puno ng pekeng paglalambing. Naiisip kita ngayon. Kamusta ka na? Ayos lang ako. Anak, sagot ko. Maingat. Alam mo, ma, patuloy niya. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Tingin ko, nag-overreact kaming lahat tungkol sa pera. Ang pamilya ang mahalaga, hindi ba? Halos matawa ako. Ang kapal ng mukha. Alam na alam ko na kung ano ito. May nakakita sa for sale sign sa harap ng bahay. Isang kapitbahay, isang kaibigan. May nagsumbong. At ngayon, nagpapanik na sila. Kung ganoon, dagdag niya, bakit hindi ka pumunta dito sa linggo para sa dinner? Buong pamilya, nandoon. Miss ka na namin. Miss na nila ako. Hindi. Miss na nila ang kanilang pamana. Pero sumakay ako sa kanilang laro. Sige anak, sabi ko, na may ngiti sa aking boses. Pupunta ako. Magkita-kita tayo sa linggo. Ang linggong iyon. Hindi ako pumunta sa kanilang hapunan. Sa halip, bandang 5:00 ng hapon, habang alam kong naghihintay na sila, nag-type ako ng isang group message para sa kanilang 3. Mga anak, pasensya na. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako makakapunta. Enjoy na lang kayo. Pagkatapos, pinindot ko ang send
at pinatay ko ang aking telepono. Nilarawan ko sa aking isipan ang eksena. Silang tatlo, nakaupo sa hapagkainan, nagtitinginan, nag-aalala. Hindi dahil sa kalusugan ko, kundi dahil ang kanilang plano ay nasira. Nilarawan ko ang kanilang pagtawag sa aking numero na diretso sa voicemail. Nilarawan ko ang kanilang pag-aalala na baka may mangyaring masama sa akin bago pa nila makuha ang gusto nila. At sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang awa, wala akong naramdamang guilt, tanging isang malamig na kasiyahan. Ang araw ng closing ay dumating, Martes ng umaga. Ang mga kamay ko ay matatag habang pinipirmahan ko ang dokumento. Pagkatapos ng dokumento, inabot sa akin ni Susan ang tseke, 50 milyong piso. Tinitigan ko ang mga numero, ang pangalan ko. Ito ang simbolo ng kalayaan ko. Ito ang katapusan ng aking pagiging biktima. Ang batang mag-asawa ay nandoon. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa saya. Ang babae ay malaki na ang tiyan. Maraming salamat po, sabi niya. Aalagaan po namin ang bahay ninyo. Ngumiti ako. Hindi ko na yan bahay, sabi ko. Sa inyo na yan. Punuin niyo ng masasayang alaala. Sa hapon ding iyon, minaneho ko ang aking sasakyan papuntang Tagaytay. Ang moving company ay nauna nang naghatid ng iilang kahon ng gamit na pinili ko. Pagpasok ko sa aking bagong kondo, ang amoy ng bagong pintura at ang malinis na espasyo ang sumalubong sa akin. Tumayo ako sa balkonahe at sa harap ko, ang payapang tanawin ng Bulkang Taal. Huminga ako ng malalim. Isang hininga ng kalayaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Pero bago ko tuluyang isara ang pinto sa aking nakaraan, may isang huling bagay pa akong kailangang gawin. Bago ako tuluyang umalis sa bahay sa Quezon City, nag-iwan ako ng isang sulat. Itinupi ko ito at ipinatong sa ibabaw ng kitchen counter, sa lugar kung saan alam kong una silang titingin. Inabot ako ng ilang oras sa pagsusulat nito, pabalik-balik, binubura at isinusulat muli. Gusto kong mahanap ang mga tamang salita para ipahayag ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagkadismaya. Sa huli, pinili kong maging simple at direkta. Ang nakasulat ay, para sa aking mga anak, Danilo, Jessica, at Miguel. Kung nababasa niyo na ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ang bahay na ito ay pag-aari na ng iba. Alam kong galit kayo. Alam kong pakiramdam nyo ay pinagtaksilan ko kayo, pero kailangan ninyong maintindihan. Sa loob ng 5 taon, ginawa ninyo akong bangko na may pulso. Kumuha kayo ng kumuha, at nang sa wakas ay sinabi kong hindi, binura ninyo ako sa inyong mga buhay. Itinigil ninyo ang pagtawag. Pinutol ninyo ako. Ginawa ninyong malinaw na ang halaga ko lang sa inyo ay bilang isang pinagkukunan ng pera at isang kinabukasan na pamana. Narinig ko si Patricia sa telepono. Narinig ko siyang tumatawa habang sinasabing hinihintay na lang ninyo akong mamatay para makuha ang bahay na ito. Kaya, ginawa kong mas madali para sa inyo. Hindi nyo na kailangang maghintay. Wala na ako. At wala na rin ang inyong pamana. Sana, ang 15 milyong pisong ibinigay ko sa inyo sa loob ng mga taon ay naging sapat na kabayaran sa pagkawala ng inyong ina. Sana, pagdating ninyo sa edad ko, mas maging mabuti ang trato sa inyo ng inyong mga anak kaysa sa trato na ipinakita ninyo sa akin. Ang bahay ay naibenta na. Ang pera ay sa akin. At magsisimula ako muli sa isang lugar na hinding-hindi ninyo mahahanap. Huwag nyo nang subukang hanapin ako, Elena. Gumawa ako ng mga kopya ng sulat na iyon at ipinadala ko sa kani-kanilang mga bahay. Naka-schedule na dumating isang araw pagkatapos ng closing. Gusto kong matanggap nila ang balita ng mag-isa para hindi sila makapag-usap-usap agad. Gusto kong namnamin ng bawat isa sa kanila ang kanilang pagkatalo, ang halaga ng kanilang kasakiman. Nang gabing iyon sa Tagaytay, binuksan ko ulit ang aking telepono. At gaya ng inaasahan, nagsimula itong mag-ring na parang wala nang bukas. Una si Jessica, sunod si Danilo. Pagkatapos, si Miguel. Paulit-ulit, sunod-sunod.
Hinyaan ko lang silang lahat na mapunta sa voicemail. Nakinig ako sa mga mensahe. Isa lang. Isang parada ng galit, pagkabigla, at akusasyon. Paano mo nagawa sa amin to? Sigaw ni Jessica sa voicemail. Ang boses ay basag sa galit. Pagnanakaw. Yan. Ma. Pamana namin ang bahay na yan. Ang boses ni Danilo ay malamig, puno ng pagbabanta. Pagsisisihan mo to. Hindi ganito ang trato ng pamilya sa pamilya. Si Miguel naman ay parang nasasaktan. Hindi ko akalain na kaya mong gawin to sa amin, ma. Ang kabalintunaan. Hindi nila nakikita ang kabalintunaan. Pagkatapos kong pakinggan ang lahat, isa-isa kong binura ang mga mensahe. At pagkatapos, blinok ko ang kanilang mga numero. 1, 2, 3, sa bawat pagpindot. Parang may tinik akong binubunot sa aking puso. Ito na ang katapusan. Ang pinto ay tuluyan ko nang isinara. Ang katahimikang matagal nilang ibinigay sa akin ay ibinabalik ko na sa kanila. Ngayon, ako naman ang mananahimik at ang katahimikan ko ang magiging habambuhay nilang parusa. Ang unang buwan ko sa Tagaytay ay kakaiba. Gabi-gabi, bago ako matulog, hinihintay ko ang pagdating ng konsensya. Hinihintay ko ang pagsisisi, ang pangungulila, ang likas na paghahanap ng isang ina sa kanyang mga anak. Pero gabi-gabi, wala. Walang dumadating. Ang tanging dumadating lang ay isang malalim at mahimbing na tulog. Isang tulog na matagal nang ipinagkait sa akin. Sa halip na kalungkutan, ang dumating ay kapayapaan. Isang tunay at ganap na kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa umaga, sa halip na gumising na may takot sa kung sino ang tatawag para mangutang, gumigising ako sa huni ng mga ibon at sa sinag ng araw na tumatama sa aking bintana. Uupo ako sa aking balkonahe, haharap sa bulkang Taal, at hihigop ng mainit na kape. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko, malaya ako. Sa wakas, malaya na ako. Dahan-dahan, sinimulan kong buuin muli ang aking buhay. Hindi na bilang isang ina, asawa, o lola, kundi bilang si Elena. Ako lang. Sumali ako sa isang book club sa lokal na library. Doon, nakakilala ako ng mga kapwa ko senior citizen na mahilig magbasa. Ang aming mga kuwentuhan ay hindi tungkol sa mga problema, kundi tungkol sa mga aral mula sa mga librong aming nabasa. Nagsimula rin akong mag-aral ng watercolor painting sa isang community center. Dati, pangarap ko lang ito. Lagi kong sinasabi, kapag may oras na ako. Ngayon, lahat ng oras sa mundo, nasa akin na. At sa bawat pagguhit ko ng bulaklak o puno, parang may isang bahagi ng aking kaluluwa na muling nabubuhay at nagkakaroon ng kulay. Naging volunteer din ako sa isang shelter para sa mga kababaihang inabuso 2 beses sa isang linggo. Tinutulungan ko silang mag-ayos ng kanilang mga buhay pagkatapos ng mga mahihirap na pinagdaanan. At sa pagtulong ko sa kanila, natutulungan ko rin ang aking sarili na maghilom. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Mga tunay na kaibigan na ang habol sa akin ay ang aking kwento, ang aking tawa. Hindi ang laman ng aking bank account. Isang araw, 3 buwan matapos akong lumipat, nakatanggap ako ng isang certified letter. Nanginginig pa ang kamay ko nang buksan ko ito. Galing sa isang law firm, isang abogado na kumakatawan sa aking 3 anak. Idinidemanda nila ako. Sinasabi sa sulat na ako raw ay mentally incompetent o wala sa tamang pag-iisip nang ibenta ko ang bahay. Na ako raw ay naimpluwensyahan ng aking financial advisor. Na bilang mga anak, may karapatan daw sila sa family home na iyon. Sa isang iglap, bumalik ang kaba. Pero hindi na ito tulad ng dati. Tinawagan ko agad ang aking sariling abogado, isang matapang na babaeng nagngangalang Attorney Patricia. Pinadala ko sa kanya ang sulat. Nang mag-usap kami, tumawa siya. Ginang Elena, sabi niya, ito ay basura. Wala itong basehan. Mayroon kang medical certificate na nagsasabing ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Legal ang pagbebenta ng ari-arian na nakapangalan sa'yo.
ang iyong mga anak ay walang anumang legal na karapatan. Ito ay isang desperadong paraan para takutin ka. Ano po ang gagawin ko? Tanong ko. Wala, sagot niya. Ako na ang bahala. Sasagutin ko ang kanilang abogado at tatapusin ko ito. Pero, gusto mo ba na magsama na rin ako ng isang cease and desist order? Isang legal na utos na nagsasabing bawal ka na nilang kontakin pa sa kahit anong paraan. Naisip ko ang aking mga anak, na marahil ay nagpupulong kasama ang kanilang abogado. Naniniwalang kaya pa rin nila akong kontrolin. Naisip ko ang kanilang kasakiman, ang kanilang kawalan ng puso. Opo, attorney. Sabi ko, ang boses ko ay buo at matatag. Gawin niyo po, at gawin ninyong napakalinaw. Ang tugon na ipinadala ni attorney Patricia ay parang isang pader na bakal. At pagkatapos noon, tuluyan nang tumigil ang lahat. Wala nang tawag, wala nang email, wala nang pagtatangka. Tinanggap na siguro nila na talo na sila, na ang bangko ay tuluyan nang nagsara. Ngayon, 70 anyos na ako. Ang buhay ko dito sa Tagaytay ay tahimik, payapa at tunay na sa akin. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi na sumasagi sa isip ko ang sakit. May mga araw na makakakita ako ng isang lola na karga-karga ang kanyang apo sa parke. At may kaunting kirot pa rin sa aking dibdib. May mga Pasko pa rin na bahagyang malungkot kahit na napapaligiran ako ng aking mga bagong kaibigan. At may mga gabi pa rin na napapaisip ako, tama ba ang ginawa ko? Pero sa tuwing dumarating ang mga pag-aalinlangang iyon, isang alaala lang ang bumabalik sa akin, ang boses ni Patricia sa grocery. Ang tawa niya, ang mga salitang hinihintay na lang nilang mamatay ako, at ang lahat ng sakit ay napapalitan ng isang mas matibay na pakiramdam. Paggalang sa sarili, self-respect. Ang pera mula sa bahay, kasama ang natitira kong ipon, ay higit pa sa sapat para mabuhay ako ng komportable habang buhay nang walang pag-aalala. Nakakapag-travel na ako kung kailan ko gusto. Nakakapag-donate ako sa mga charity na pinaniniwalaan ko. Natitikman ko na, sa wakas ang bunga ng pinaghirapan namin ni Ricardo. Sa halip, napanoorin lang itong maubos sa walang katapusang balon ng pagiging maluho ng aking mga anak. Kung may magtatanong sa akin ngayon, kung may mga anak ako, ang sagot ko ay, oo, mayroon. Pero hindi kami malapit sa isa't isa. Hindi na ako nagpapaliwanag. Ang kwento nila ay hindi ko na responsibilidad. Na ikwento pa. Pinili ba nila ang landas na ito kung naging iba ang trato nila sa akin? Siyempre hindi. Ibibigay ko ang lahat para magkaroon ng isang tunay na pamilya. Isang pamilyang nagmamahalan, hindi naggagantihan. Pero sila ang pumili. At ako, gumawa lang ng sarili kong pagpili. Ang gusto nila ay isang pamana. Sa halip, ang nakuha nila ay isang leksyon. Isang leksyon na dadalhin nila habang buhay. Hindi ka maaaring makakuha ng pamana mula sa isang taong matagal mo nang tinalikuran at nawala sa'yo. At nawala ako sa kanila bago ko pa man ibenta ang bahay na iyon. Nawala ako sa kanila noong sandaling nagpasya sila na mas may halaga ako kapag patay na. Naglaho ako, gaya ng sinabi ko. At ngayon, mas masaya ako kailanman. Ito na ang buhay ko ngayon. At ito ay pag-aari ko lamang. At iyon na ang pinakamalaking hustisya na aking kailangan.